Salamat sa comment. Medyo napanatag na yung puso ko. Magkano po nagastos niyo, me? Yun. Ayoko po sana sabihin yung amount, pero nung time po na yun kasi, 2019, before mag-pandemic, hindi pa po kasi nun yung president natin is, hindi pa si President BBM, na may zero billing. Di ko po sure kung hindi ko sure kung magkano that time sa heart center. Kasi nung time po na nandun ako, hindi ko na po tinanong kung magkano magpakabit doon. Kasi, sabi ko nga po, tinanggihan ako. Dalawa silang doktor. So, ako kasi po, sabi ko nga po, pag ayaw sa akin, ayaw ko rin. So, sa Medical City po, the Medical City malapit po sa Meralco, sa Ortigas, which is doon ako kinabitan. Yung mismong device po lang, may kasama po tong package. Package po siya, meaning device, then room, meaning ng room is may naka-reserve ng room para dun sa patient. And hindi ko po sure kung ano pa po yung ibang package kasi husband ko po yung nakakaalam ng coverage ng package. Hindi pa po kasama yung professional fee ng anesthesiologist and yung doctor ko po kasi, EPS, hindi po siya yung pinaka-main na doctor ko. Pag sinabi po kasi yung cardio, hindi po lang isa ang doktor. May iba-iba pong specialty po kasi sila. So, yung aking nagkabit po ng pacemaker is referral po from my main physician na cardiologist din po. Na siya po yung humawak sa akin, mismong attending physician ko nung time na yun, na siya po yung nagpa-work up sa heart ko, pina-check lahat from head to my lungs kung bakit ako may very slow heart rate. So since na ang paliwanag din nila is kailangan talagang malagyan kasi nga po is Zumba instructor ako na matagal nang tumigil. So, kapag matagal ka nang tumigil, meaning, kailangan bumalik sa dating heart rate. Meaning, sa normal. Yun po. Ang pagkakaroon po kasi ng pacemaker is artificial po siya, battery. Kasi yung heart po natin is may sarili pong pacemaker siya. Nalaman ko po to kasi palagi po kasi nakakausap yung mga cardiologist ko. So, as may alam po sa medical, madali ko po nakaka-catch up yung mga explanation. So, ang pagkakaroon ng pacemaker po is na kinabit po, ganito po siya kalaki. So, may kasamang wire, dalawa yan, ikakabit sa heart, isa sa ventricle, isa sa atrium. Kaya po, kinakabitan ng pacemaker na artificial kasi yung mismong pacemaker po, yung sariling pacemaker ng heart natin is, meaning nun is pumapalya. Palyado na. Kumbaga, may skip beat. Skip beat meaning, depende po kasi sa age yan eh. May sa age, may bracket. May bracket silang in-explain sa amin. Bracket na dapat sa ganitong age, ma-meet mo yung required heart rate in 24 hours. So, sa akin, nung time na yun, 34, 36 ako that time, nung bago ako kabitan. Hindi ko nare-reach yung required maximum heart rate ko at my age that time kasi po
based sa Holter, kasi lahat na ng test ginawa sa akin sa heart ko, that yung may tilt table test po na talagang doon po napatunayan na talagang mahina yung heart ko. Meaning, malakas yung buga, malakas yung heart, pero yung heart rate, yung heartbeat, malakas yung heartbeat, pero yung heart rate ko, nag-i-skip. May skip beat. Ibig sabihin ng skip beat, nagpo-pause. Kumbaga, tumitigil. Pero, hindi siya totaling tumitigil. Nagpo-pause lang po ng 3 minutes, ganun po. Pero, bumabalik. Yun po yung meaning ng skip beat. Na reason kung bakit hindi ko nare-reach yung required maximum heart rate for my age. 36, mga ganun. 36 or 36, tama. 36 kasi this year kasi medyo 40 plus na, 42 na. Basta mga ganong age po. So, kitang-kita po dun sa Holter monitor in 24 hours. Makikita rin po ninyo yun sa mga test ng baby mo. And then, mismong procedure, para po, ito po sinasabi ko lang para po mas mapanatag ka pa po. And huwag ka po mag-worry kasi God is in control, hawak po ni Lord. And alam ko pong masasave po ni God yung baby mo. Pagpasok po dun sa operating room, syempre, lalagyan po ng anesthesia, and then, isa-sedate. Ang natatandaan ko lang po nun is, nakahiga ako na, merong malaking aparatong, hindi ko alam kung gaano siya kalaki, basta malaki. So, kung kakaganyan ako, nakahiga akong ganyan, ganito kalapit yung aparato ko. Aparato na nakaganyan. Tapos, nung kinapitan ako ng sedate, wala na po akong maalala. Ang naalala ko lang nung nagising ako before ako masedate, sobrang init na init ako noon, time na yun. Pero sobrang lamig sa OR. Tapos, during ng operation, hindi ko na kasi alam kung paano ginagawa. Nanaginip ako noon na nandun ako sa light. Tapos, naramdaman ko lang maya-maya may umuuga. Kasi nung time na yun, nanaginip po ako na nandun yung, nakita ko na yung mother ko. Hindi ako pinapansin. Tapos, may umuuga. Akala ko kung sino. Yung pala, inaayos na pala ng doktor ko yung, meaning, tinatahi na siya. Sinasara na. Ayan po. So, based sa explanation, during ng kinakabit po yun, kasi laki po ng parang hose ng oxygen mask, yung tube na. Ganun po. Ganun kalaki yung wire. So, dalawa siya. Noong una rin po kasi takot din ako. Talaga sabi ko nga po sa'yo, lunok ako nalaway sa sobrang kaba noong time na yun. Kasi talagang pinakita sa amin gano'ng kalaki. Siguro ganito kalaki siya. Yun. Tapos, maliit, manipis. Dahil po din, sabi sa amin 2 to 4 hours, pero pinasok po ako sa operating room ng 2 p.m. So, expected ng family ko is 5 o'clock, babalik na ako sa room. Pero, 7 o'clock, kunento lang nila sa akin, iyakan na daw sila ng iyakan. So, hindi ko alam kung ano nangyari. So, eto po, relax ka lang po kasi pag po kasi nakita ng baby mo na worry ka, kakabahan din po siya. Yun po lang po yung advice ko. Medyo hapit na yung time nitong video na to. So, siguro next video na lang yung continuation. Yun po, hawak ka lang po kay Lord and alam po ni Lord yan. Kung alam po niya na masasave po yung baby mo. Relax ka lang, Mi. Yeah. Okay lang po yan. Magiging okay rin po. Thank you po.